Okay, once for all time, actually ilang beses ko na rin pong sinabi rito sa vlog na ito, pero matagal po akong hindi nag-vlog tungkol sa mga multo, sa mga aswang, sa mga, yung mga pag namamatay, ano nangyayari, no? Matagal-tagal po. Dahil nagtutok talaga ako sa eschatology. Kasi talagang ang pinaka-importante ngayon natutukan is eschatology. Okay, maiksi lang po ito, maliligo na po kasi ako. Okay, ito po ay tungkol sa, nakikita raw po ba tayo ng mga namatay na? Okay, like for example, you really love your mom, o just pass away, so for some months back, halimbawa, mahal na mahal mong nanay mo, tapos may mga, alam niyo yun, yung mga taong kinakausap pa nila, pupunta sa sementeryo, bubulaklakan yung, kinakausap. Okay, kinakausap. Pero good news, fact check. No? Yung check naman, yung katotohanan na ang gumagawa ng mga unbelievers. Hindi ginagawa ng believer. Okay? Just for the sake of those believers din na parang may kalituhan regarding this matter, sabihin ko po sa inyo, no, hindi po tayo nakikita ng mga yan. Pag namatay po ang tao, sabi ng Biblia, paghuhukom agad, judgment. Ibig sabihin, yung naging decision niya rito sa lupa, it will determine kung ano yung magiging fate niya, F-A-T-E, yung kapalaran niya, right after death. Kung tumanggap sa Panginoong Jesus, naniwala sa finished work ni Jesus, langit. Okay, so kay Jesus na po siya, nasa piling na po siya ni Jesus. So, wala na po siyang alam tungkol dito sa nangyayari dito sa lupa. Nasa piling siya ni Jesus, she is enjoying or he's enjoying heaven there. Okay? Yan ay, yeah. At saka yung mga batang namamatay daw. Actually po, meron po kong cousin na namatay. As I remember, I was 4 or 3. Then yung cousin ko namatay yata 5 or something, mga tipong ganyan. So there's this one woman, old woman kako sana. Kinokonsol yung asawa ng uncle ko. Siyempre, malungkot dahil anak niya namatay. So sabi nung matandang babae, "Don't worry. God already took her kasi kailangan niya ng angel sa langit." Ako naman, I was young, narinig ko yan. Siyempre, nandun kami doon sa tabi ng Ataul, no? Nandun ng mom ko, dad ko, mga ibang pinsan ko, doon kami. Narinig ko yung anghel? Oo, naman nung matanda. So, magiging angel siya. Kayo, pag mabait kayo, ganoon din niya kami, mga bata kami. Pag mababait kayo, pupunta rin kayo ng heaven. Pag hindi kayo mabait, bad, pupunta kayo sa kaaway, kanya kay Satanas. So, I mean, yeah, yung old beliefs, no? So, pag namamatay bang sanggol, nagiging angel, unang-una, gusto ko pong sabihin po sa inyo, ano po ba ang description ni Lord Jesus regarding sa mga namamatay na bata? Okay, wala po yung age of accountability. So, diretso po yan sa langit. Okay, tanda po ninyo, there was this time that Jesus was very tired and then those people bring their children with them, yung mga anak nila, dinala nila kay Jesus, yung mga anak nila, no? So, anong nangyari? Nakita ng mga indignant yung mga nagalit, yung mga disipulos. Sabi niya, ay, nagpapahinga si Lord, ganyan ganon. Huwag niyo man siyang istorbohin. No! Kanin Jesus, hayaan niyo silang lumapit sa akin. Hindi niyo ba alam na the kingdom of heaven belongs to them? Ayun, doon pala may hint na po tayo. Okay, sa Old Testament, meron po akong may bibigay sa inyo na hint. Okay, tungkol po ito kay King David. Remember, nakipagtalik siya kay Bathsheba. So, one afternoon, walang magawa si King David at nakita niya si Bathsheba naliligo, and then anong nangyari? Yun nga po, nakipagtalik siya rito at nangalon niya siya at pinapatay pa niya si Urias, yung asawa ni Bathsheba. Kasi mahal niya si Bathsheba, nagustuhan niya si Bathsheba. So, si Urias naman, ito po yung kasama doon sa mga sundalo niya. So, sabi niya, sinulatan niya yung doon, ilagay mo siya sa front, doon sa pinaka-front row para una siyang mategi, matsugi, doon sa mga iharapon doon sa mga kalaban. So, nangyari nga po, namatay si Urias. At ang malungkot ito, si Urias, di ba, loyal kay David. Pero yun ang ginawa ni David. So, nung ginawa po yan ni King David, syempre hindi po maganda yun, that's a sin, no? At dumating po si Prophet Nathan, yun po yung propeta during that time. Pinuntahan niya si David, hindi mo ganyan ginawa mo, ganun. Mali ang ginawa mo. O, tapos lumobon siya ni Bathsheba, syempre. To make the long story short, lumobon siya ni Bathsheba, nabuntis si Bathsheba. Okay. At ang nangyari, sabi ni Nathan, yung anak mong yan, mamamatay yan. Mamamatay ang anak mong yan. Dahil yan ay hindi
bunga ng hindi magandang, Old Testament po tayo, kaya ganyan po ang kaisipan, no? So, pinanganak nga yung bata, ito po nangyari, namatay yung bata. Si King David po ay, nung medyo naghihingalo yung bata, iyak ng iyak si King David. Hindi mo makonsole si King David. Siya po ay talagang lugmok, no? Depressed, hindi siya makausap. Pagkatapos, nung namatay po yung bata, ayaw ipaalam ngayon nila doon kay David. Baka raw si David, baka saktan niya ang sarili niya, magbigti, magpakamatay. Ne? Okay. So namatay na yung baby. Namatay yung sanggol. Tapos lumabas si David. Kumusta na ang aking anak? Hindi makapagsalita yung mga patay na ang aking anak, hindi ba? So ang ginawa ni King David, nung sinabi niyang patay na ang aking anak, hindi ba? Siya ay tumayo, naghilamos, no? Naghilamos siya. Pagkatapos, kumain, yung pagkain kanya. Sabi ng mga alipin niya, bakit ganun po kayo, bossing? Kayo, bossing, hindi namin kayo maintindihan, bossing. Nung buhay pa yung anak nyo, naghihingalo, halos magbigti kayo, halos saktan yung sarili nyo. Pero ngayon namatay na yung anak ninyo, hindi namin kayo maintindihan, bossing. Kakain pa kayo, naghilamos pa kayo, parang wala lang. Tumayo ngayon si David, sabi niya, yung anak ko na namatay na, hindi na babalik sa akin. Makinig po kayo mabuti. Yung aking anak na namatay na, hindi na yan babalik sa akin. Pero one day, ako ay pupunta sa kanya. Amen? So yung bata namatay, innocent. Wala siyang age of accountability. Nasa langit po. Pero walang binanggit ang Biblia na naging angel yung anak niya. Okay? Save po yung bata. Kasi pagka ganyan po ang usapan, it's a matter of usapan dyan kung ano yung nangyayari talaga sa mga namamatay na mga walang accountabilities. Okay, yan po. So, hindi po totoo yung pag namatay ang mahal mo sa buhay na bata, nagiging angel. That's not true. Ang alam lang po natin, pag namatay po ang bata, since walang age of accountability yan, diretso po yan sa piling ni Jesus. Yes, para mag-enjoy ng langit. Okay? At ganun din po naman yung mga namamatay natin mga mahal sa buhay. Like sabi ko po kanina, mahal na mahal mo yung mother mo, that no, hindi ka na po nakikita ng mother mo. Huwag mong kakausapin na yung mother mo pag patay na yan. Okay? Yung pinupuntahan sa sementeryohan tuloy. Yung mga pumupunta sa sementeryo, binubulaklakan, kinakandilaan, that's, Tapos kinakausap, worse. Nonsense. Ako, pwede mo bigyan ng bulaklak. Kami, dumadalaw kami, binubulaklakan namin ang mga mahal namin sa buhay. Ganun lang. Pero yung kakausapin, knowing the word of God, syempre hindi na po. No. So, yan. I hope nabigyan ko po ng linaw po. Hindi na po tayo nakikita ng mga patay, mga pumanaw na. Paano pag may nakita ka raw na kamukha ng nanay mo nagpakita sa iyo? Familiar spirit po yan, hindi po yan yung nanay ninyo. Dinidisib lang po kayo. Okay? So, maliligo na po ako. Mainit po ang panahon. So, salamat po. Jesus truly loves us all.